Hello po, kamusta po ang lahat mga kabayan? Si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Nagbabalik po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok na ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon. Maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga tambay. Nagbigay po ng pahayag o update ang dating Pangulong Duterte sa atin po, lalong-lalo po sa mga taga-suporta po na nasa The Hague sa ICC Netherlands. Ito po ang pahayag po ni Ma'am Elizabeth mga tambay. At pakinggan po natin at komentuhan po natin mga tambay si Ma'am Elizabeth Zimmerman. Ito po, umpisa na po natin. Good afternoon, Ma'am Elizabeth. Yes, welcome to the 30th Street. How are you today, Ma'am? I'm fine. I'm happy that I have seen him. And he's okay, but he's so fit. Skin and bones. Ito lagi sa picture na ito. She's really that, you know. And I asked him, I want to eat the food. Sabi niya, ayaw daw food. Ayaw niya. And pabalik-balik daw. Hindi ba siya nilulutuan ng mga Pilipino food? No. So whatever lang natin. Yeah, then at least he said that he is no longer taking any meds. At least okay yan, no? He's healthy. Parang tingin ko he's healthy, but as an old man, You never know. yeah, tulad mahina na maglakad, you know. Yan But how is he with the weather, Ma'am, lately? Kasi sobrang init ng weather lately. I told him, sabi ko, malamig. Sabi niya, may init naman. Sabi ko, malamig pa rin para sa akin. Sabi niya, sabi niya, kasi matanda ka na. Yun ang sabi. Pero mag-exercise naman si President. Hindi ko rin. Gusto na niya mag-sleep. Gusto na niya manood ng TV. Yan, after daw the TV, sleep na naman daw siya. Yun lang. Yun ang ganun. At saka nagbabasa naman siya ng libro, Ma'am. Yeah. Nabasa din. Pero not so much. Gusto niya yung TV. She was asking about how is Davao, ganon. Okay ba daw si Basti sa kanyang kwan because he is the mas acting mayor. Diba? So, sabi ko, okay naman. There's no problem. Sabi ko, then your grandson is also the vice mayor. Sabi ko, then the other one is the congressman, the second district. And he also asked me, did the Hugpong daw won? Sabi ko, yes. Most of them are from Hugpong. Sabi ko, ganyan. Ayan, that's it. Ma'am, meron bang message si PRRD para sa mga kababayan natin? Yes. He said, you go home. You go home. Thank you for your support. Ako rin, nagpapasalamat din sa inyo for your support. I am here also for my support. Sabi niya, mahal ang pasahe. Umuwi ka na. Sabi ko, we will be here for as long as we are needed here. Sabi ko ganun sa kanya. But, yeah, sabi niya, you go home and thank you for your support. Yun ang sabi niya. Tapos, yun lang, sabi niya, I am okay. Sabi niya, you tell them I am okay. Ma'am, pwede pakisabi kay PRRD na hanggang sa dulo nandito yung mga Pilipino for him. Kahit umulan, mag-snow, bumagyo, hindi talaga kami aalis. You are so amazing. Yan talaga masabi ko sa inyo. You are so amazing. Thank you. Yung mga rallies ninyo, sometimes I cry. Yung I could see your support, the Filipino support all over talaga. Actually, ma'am, tomorrow, July 5 and July 19, meron pong another events na prepared as a call to action, Filipinos in Solidarity para kay PRRD po. Thank you for that. Pero yun nga, sabi niya, huwag na daw. He is okay, wag na daw. Sabi niya, you go home. Tell them to go home. Thank you, ma'am. So, nagtanong man siya, meron na maraming tao doon sa labas, sabi ko sa kanya. Just to encourage him that he is not alone. Meron ba question sa inyo, iba? Yes, ma'am. Ma'am, nakakadagdag pressure po ba kami sa health ni PRRD? No. Hindi po kami umuwi. No, he is happy, but he doesn't want you to bother. Be bothered by that. We are not bothered, ma'am. It is our honor na ginagawa namin to kasi nag-sacrifice siya before. It is our bit as a Filipino right now. Thank you talaga, ma'am. Kasi po, ma'am,
personally, wala po talaga akong pinapaliwan na politics. In honor of my father, tas lalo pa si former president, para sa akin, mama, I do this for the country. Kasi, Yes. ma'am, kasi respeto yun, ma'am, dati siya presidente, work hard for us. So this time, kami naman, Yes po, mabuhay po. I am very much kung thankful makita that niyo, you ma'am, naiyak believe. kami. That you believe on him. Of course, I ma'am. believe on him also. Yes, ma'am. Actually, I told even when, we are in court, that was long time ago. I said, he is a good leader. That was the term that I said to the judge. He is a good leader. But there is something wrong. May flaw siya eh. So, for 25 years we got married. I think, yun ang nangyari pa sa amin na, okay, I need rest also. Parati na ako nagkakasakit, I have already my operations, So, But Ma'am Elizabeth, Yeah. on behalf of all the Filipinos all over the world, we love President Duterte and the entire Duterte family, ma'am. We love you, of course, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Yan po mga tambay ang pahayag po ng ni Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte at ang dating Pangulong Duterte ay nahandun pa rin po siyempre po yung pag-aalala. Nag-aalala rin po kasi ang ating dating Pangulong Duterte sa ating mga kababayan kasi nga naman yung situation napakatagal na, mahigit 100 araw na po siya ron. Magmula po nung Marso hanggang ngayon po, July na. Hindi po ba? Kaya po nahandun po yung pag-aalala rin po ng ating dating Pangulong Duterte sa ating mga kababayan. Siyempre po, hindi kasi biro. Hindi po kasi biro ang gastos. Iniisip po ng dating Pangulong Duterte yan. Yung ginagastos po ng ating mga kababayan na nagpupunta po at nag-i-stay sa The Hague, sa ICC, sa Netherlands, ay talagang malaking pera. Kahit nga po siya, ay sinasabi niya po sa kanyang pamilya, kahit po kay Ma'am Elizabeth, na you go home at mahal ang pamasahe. At sinasabi niya, tinatatagan lang po talaga niya ang kanyang loob. Tinitibayan lang po ang loob niya na sinasabi niya kaya niya. I'm okay. Pero sa kabila nun, siyempre po, yung kanyang sitwasyon, katulad po nun, ibinanggit po ni Ma'am Elizabeth Zimmerman na yung pagkain, talagang hindi halos nakakain ng dating Pangulong Duterte ang pagkain ng ICC na binibigay po sa dating Pangulong Duterte. Dahil iba po ang pagkain nila. At di po ba tinanungan ng ating mga kababayan, hindi po ba siya nilulutuan ng pagkaing Pilipino? Ang sagot, no. Wala po kasi doon na mga Pilipino, I think, wala po mga Pilipino na mabibilan doon o sinasabi ingredients ng mga Pilipino na po pwedeng lutuin. At syempre po, iba po syempre ang chef doon. Hindi po ba? Wala pong Filipino chef siguro doon, mga kabayan, sa ICC. Kaya po ang pagkain at sinasabi ng dating Pangulong Duterte, yun at yun din. Paulit-ulit lang ang pagkain halos na ibinibigay sa kanya. Kaya po, ang pagpapasalamat lang po na sinabi po ni Ma'am Elizabeth, okay naman ang dating Pangulong Duterte sa kabila ng sobrang payat. Napakapayat na. Kaya nga po, sinabi pa nga po niya, di po ba? Ibang-iba na doon sa litrato na nakapost doon sa park, yung sa Duterte Park na ginagamit po ng ating mga kababayan kung saan po nagkakatipon. Ibang-iba na raw po doon sa litrato na nakadisplay doon sa park, mga kabayan, dahil halos kalahati na ang ipinayat doon sa litrato, mga kabayan. Nakita nyo po yung talagang sakripisyo at paghihirap ng isang napakagaling na presidente. Kahit mismo ang ating mga kababayan na nag-i-stay at sumusuporta hanggang ngayon sa dating Pangulong Duterte ay talagang sila po mismo ay nakikita nila ang sitwasyon, mga kabayan, kahit po hindi sila nakakapasok sa loob ng facility ng ICC at hindi nila nadadalaw ang ating dating Pangulong Duterte. Pero ramdam nila yung sitwasyon, yung sakripisyo, yung weather, lahat, lumamig man, uminit, ay talagang nararamdaman po ng ating mga kababayan at talagang nahandun yung pagmamahal nila sa pamilya Duterte suporta. At hindi lang naman po sila, tayo po mga Pilipino sa buong mundo
nakikita po natin ang sitwasyon at nararamdaman natin ang ginawa ng pamahalaan ng bagoong na Pilipinas sa dating Pangulong Duterte. Sobra po, grabe po ang ginawang pamumulitika, demolition job ang ginawa nila, kidnapping ang lumalabas na ginawa nila sa dating Pangulong Duterte at ginamitan po ng puwersa ng kapulisan, puwersa ng kasundaluhan para po ito ay makuha nila at madala nila sa Dahig sa Netherlands. Talagang ginamitan po ng pera, power, mga kababayan. Yan po ang nakikita po natin dyan. Talagang grabe po. Talagang napakahirap pong tanggapin ang ginawa ng gobyerno, mga kababayan. Yung tao, yung Pangulo na binigyan mo ng tiwala na maglilingkod sa iyo ng tapat at hindi gagawa ng kagaguhan, hindi gagawa ng pagiging Judas, traitor ng bayan dahil naging tapat ka sa kanya, dahil siya mismo nagsabi na gagawin niya lahat para sa ikauunlad ng ating bansa. Hindi po ba? Puro pag-unlad, puro maganda ang sinabi niya para sa siya'y magtatrabaho sa mga Pilipino. Hindi po pala. Nung sila po'y umupo sa ating gobyerno, nagtrabaho po sila para sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga seguridad, sa kanilang mga ambisyon, sa kanilang pagiging sakim. Nagtrabaho po sila sa kanilang mga ambisyon, yung pagiging sakim sa kapangyarihan. Yun po ang lumabas mga kabayan. Hindi po paglilingkod sa taong bayan. Dahil naging sakim, kaya nangyari po ang lahat ng ganito, lalong-lalo po sa pamilya Duterte, sa dating Pangulong Duterte. Dahil nga po naging sakim sila, greedy sa kapangyarihan, na ayaw na po mawala sa kanila. Kaya nakakalungkot po. Lahat po tayo, Pilipino, na nakakaunawa at nakakaintindi, may isip para sa tama, ay lahat po tayo, hindi lang naman po si dating Pangulong Duterte at pamilya Duterte ang nagsasakripisyo at nalulungkot. Buong Pilipinas po, majority ng Pilipino, nakakaranas din po ng lungkot. Lungkot, panghihinayang. Siyempre po, yung sa kabila ng ang dating Pangulong Duterte ay mahina na. Hindi naman napakahina, mahina na. At may mga sakit at may katandaan na sana ay nasa Pilipinas na siya. At talagang sinasabing nagre-relax na lang at talaga ini-enjoy na lang niya ang Pilipinas, ang Davao, at syempre po yung paglilingkod po rin niya, ini-enjoy na lang niya sa Davao dahil alam naman po natin na talagang mahal na mahal po siya. Hindi lang po ng buong Pilipinas, lalong-lalo po ng kanyang nasasakupan, ang kanyang syudad. Ay talaga pong grabe po, bumubuhos po ang pagmamahal ng mga Dabawenyo sa kanya. Hindi lang po tayong mga Pilipino sa buong mundo, mga OFW, talaga nakita naman po natin kung paano po nanalo ang pamilya Duterte. Landslide po silang lahat. Kahit po hindi nangampanya ang dating Pangulong Duterte sa kabila ng pinakulong nila, nakita po yung Pilipino, yung power, yung pagiging magaling na leader ng isang dating Pangulong Duterte at pamilya nito. Talagang nakita mo po yung boto. Kahit ano pong gawin nila, kahit binuhusan po nila ng pera ang Davao City para sabihin na ito'y matalo, ginamitan nila ng isang damukal na pera, mga ayuda kuno, para ang mga taga Davao ay masilaw sa ayuda at hindi na iboto ang pamilya Duterte. Pero sa kabila nun, hindi po tumingin sa pera ang mga taga Davao. Tumingin po sila sa magaling na leader, magaling na lingkod bayan. Yan po sana ang tularan po natin mga Pilipino. Yung ginawa po ng mga taga Davao City. Hindi po sila nasisilaw sa pera. Yung trabaho po, tunay na lingkod bayan ang tinitingnan nila. Hindi po sila silaw sa pera. Meron man po, pero hindi naman po lahat. Hindi majority. Kasi landslide mga kabayan. Yan po ang napakalungkot lang po mga tambay na patuloy po na nagtatagal ang dating Pangulong Duterte role. Sana po makamtam niya po ang tunay na katarungan. At syempre po ito pong gobyerno natin, sana po matauhan po sila. Matauhan po sila. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay panalo po sila. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay panalo itong mga tao na ito na nagplano sa dating Pangulong Duterte para ito'y dalhin sa ICC. Mga kabayan, hindi lahat ng panahon ay nasa kanila. May hangganan din po yan. At lalong-lalo po ang ICC na nagpagamit
nakipagsabwatan yata sa ating gobyerno dito sa mga politiko na ito. Meron din pong balik sa inyo yan, ICC. Nakatanaw po at nakikita po ng buong mundo, lalong-lalo pa ang mga natitira na nasa inyo. Yung sinasabing nasasakupan pa ninyo, kuno. Hindi po yan. Hindi po tatagal yan. Lahat po yan ay mag-aalisan. Pagka pinagpatuloy nyo ng pinagpatuloy, ang ginagawa nyo na panggigipit at walang due process, ang dating Pangulong Duterte, yung mga natitira pang miyembro ninyo, yung miyembro ninyo na natitira pa, baka lalo pang maubos at mawala sa inyo yan. At tuluyan na kayong mademolish. Tuluyan nang mawala ang ICC na tinatawag. Pagka pinagpatuloy nyo ng pinagpatuloy, nakikita yan ng buong mundo kung anong klase na kayong ICC ngayon. Kung anong klase ng International Criminal Court meron ang mundo. Dahil po sa ginawa nyo sa dating Pangulong Duterte. Politika at pera-pera yata. Yan po mga kabayan ang ating update at ang update po ni Ma'am Elizabeth. Talagang yung pagmamahal at sinasabi pa nga na go home, umuwi na tayo, umuwi na kayo. Dahil yung panghihinayang ng pamilya Duterte siyempre po sa pinansyal at yung pagod. At siyempre po ang dating Pangulong Duterte na handon yung pagmamahal sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa mga nasa dahig. Siyempre po, yung sinasabi niya, ako na lang, parang sinasabi ng dating Pangulong Duterte na ako na lang ang magsasakripisyo. Kaya ko na to, okay na ito, dahil nga po sa katandaan niya. Matanda na ako, wala nang mawawala sa akin. Kaya ko na ito. Tanggap niya na ang ginawa sa kanya ng mga hudas sa taksil ng bayan, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan at syempre po maraming salamat po sa ating dating Pangulong Duterte na napakatatag, matibay ang loob at talagang lumalaban po hanggang sa dulo mga kababayan. At nahandun pa rin po yung pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa mga Pilipino. At thank you rin po kay Ma'am Elizabeth Zimmerman sa kanya pong update. At maraming salamat din po sa ating mga kababayan na patuloy na nagmamahal at sumusuporta yung ating mga kababayan sa The Hague, sa Netherlands. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At syempre po, gagabayan naman po kayo ng ating Panginoon. Nandiyan naman po ang paggabay. At syempre po, tulong na rin at biyaya sa inyo. Maraming salamat po mga kababayan sa mga nakagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa ating mga subscribers, thank you po sa inyo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po sa mga nagbibigay naman po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod, maraming salamat po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, at si Norma Garcia. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan sa mga biyaya at tulong na inyong pinagkakalob. Ingatan po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung panalangin po. Lagi po natin sanang isama sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, Vice President, at lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte na manatili po ang kanyang kalakasan, siyempre po, at ang buhay ay madugtungan pa po at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan. Muli po mga kababayan, thank you po sa muli. Paalam po muna. Bye-bye. Ingat po tayo.